Good morning mga ka-farmers. So harvest day ulit tayo ngayon. Araw po ngayon ng Biyernes, July 4. So pang pitong harvest natin ngayon dito mga farmers sa aing talong. Yan yung kanyang mga bunga. Oh. Marami siyang bunga mga ka-farmers. So nung nakaraang pitas ko, mahigit 100 kilos yung nakuha ko. So yung dito lang mga farmers sa bagong kong tanim, siguro nasa ano lang yun, nasa mahigit 80. So naisama ko kasi sa pagbilang yung bunga ng aking raton. So dito lang po sa 700 plus, so nasa 80 kilos lang lagpas yung nakuha ko dito. Kasi ano kasi yun, nasa 110. So 110 kilos kasi yung nakuha ko. So yung yung iba bunga kasi noon nasa raton. So kung dito bibilangin ko lang yung bunga nito. Yung napitas ko pala dito ay ano lang, so lagpas yung 80 kilos lang po yun, no? So ngayon harvest ulit tayo ngayon mga ka-farmers. So hindi po natapos yung paglalagay ko ng yung mga poste niya. So hindi pa ito lahat na ipitan. So ipapasalamat ko lang yung nakikisama po yung panahon na hindi po siya humahangin ng malakas. So ulan-ulan lang. So para hindi ito po muna matumba itong aking talong, no. So doon dito sa kabila, dito kasi sa pinaka dito yung inuuna ko mga farmers sa paglagay ng poste at pag-ipit. Ayan, hindi pa nalagyan lahat yan. Nga sabi ko pinipili ko lang po yung maraming yung yung natutumba. Ayan, ito naipit ko na po ito. So isa, dalawa, tatlo, apat po na linya yung naipit, yung inipit ko na siya. Tapos yung sa kabila may poste pero hindi ko pa yan nalagyan ng pang-ipit. So mamaya lalagyan ko na yan siya mga farmers. So tingnan natin, medyo diretso siya kasi meron na siyang tali sa gilid at naipit na. So hindi dito naman maraming sanga na sa daanan, no. Yan. So malalaki na siya mga farmers. Ganun yung kanyang mga bunga. So yung unahin ko ngayon muna sa pag-harvest yung ampalaya, sunod yung sitaw. So uli na naman tong talong. Kakarating ko lang kasi dito mga farmers dahil kahapon sumama na naman yung pakiramdam ko. So siguro sa laging naulanan, init tapos biglang naulanan, no. So ganun talaga mga ka-farmers kapag nagtatrabaho tayo, hindi maiwasan na magkasakit, lalo na mag-isa lang ako dito sa pagtatrabaho dito sa farm. So mag-harvest po muna ako. So nangalahati pa lang mga ka-farmers yung napitas ko. So ito na po karami. So yung nito nasa 7 basket na, tapos nangalahati pa lang yung harvest ko. So ito pong basket na lagayan ko, ayan. So kapag punong-puno po yan mga ka-farmers, nagtitimbang po yan ng 10 kilos. So ibig sabihin 7 basket na po ito, kaya na po ito ng 70 kilos. So sa kalahati pa lang. So tansya ko nito mga ka-farmers, lagpas 100 kilos na yung mapipitas ko dyan lang po sa 700 plus kapuno na yan. Na-estimate ko po kasi kanina, akala ko kaunti lang dahil yung pitas ko nung nakarang Martes, Miyerkules, Huwebes, 2 araw lang yung pagitan. So tuwing napipitas kasi ako nung araw ng Martes, doon lang po dumadami kasi simula po nung ngayong Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, so 3 araw po yung pagitan niya. So kaysa sa ngayon, so ito dumami pala mga ka-farmers yung bunga niya, oh. Excuse me. Ayan, so ganito yung bunga niya mga ka-farmers kapag bata pa yung ating talong, no. Talagang napakaganda at talagang napaka-quality. So ayan, no, mahaba po siya at malalaki. Yan siya mga ka-farmers, oh. So yung napansin ko, yung mga puno na binawasan ko po ng dahon, so ito po yung nakukuha kong bunga. So malalaki siya tsaka mahaba, parang Y-proning lang po siya mga ka-farmers, no. So iba talaga yung epekto na kapag nabawasan po natin ng dahon sa baba. So yung kinakain niyang abono, so diretso na po sa bunga niya sa taas. Dahil yung mga dahon na wala na pong pakinabang sa baba, hindi na po yung kakain ng abono. So meron din naman ako napipitas na malalaki sa hindi ko pa nabawasan yung kanyang dahon.
So tulad po nito mga ka-farmers, oh, sa isang tangkay, so nabuo talaga siya. 3 piraso yung nabuo. Ayan siya, oh. So yung dalawa pasok po yan sa class A, itong isa so class B na yan. Ayan, oh, dalawa sa isang tangkay, 3 po kaagad yung nabuo. So maganda siya tingnan mga ka-farmers, di ba? Ayan, oh, sa isang tangkay ganyan na po kaagad yung kanyang bunga, oh. Tapos magaganda. So itutuloy ko lang mga ka-farmers yung pag-harvest ko hanggang sa matapos. So kakatapos ko lang mga ka-farmers mag-bundle. So nagtotal po ito lahat siya mga ka-farmers ng 170 kilos. So ito yung pinaka class A niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 na bundle, bali ano yan, 105. Tapos may 5 kilo dito, 110. Ito naman yung 10 kilo, 120. Yan naman yung dalawang bundle, class B naman yan. So 30 kilos plus 10 kilo, so 40, 50. So 120 yung kanyang class A. Tapos yung kanyang class B ay nasa 50 kilos. Ito na yung pinaka-reject niya mga ka-farmers. So siguro nasa 15 kilos yan, kalahating sako. So reject yan yung may mga uod, tapos yung mga baliko, ayan, sobrang maliliit. Ayan, yung class B niya yan na maliliit. So hindi ko muna yan itinali dahil may harvestin pa ko dun sa may naraton. So hindi pa kasi yung napitasan, tinapos ko lang itong bago. Tapos ito na lang yung ampalaya ko mga ka-farmers. So nasa ano na lang ito, 18 tapos 10, 28, nasa 30 kilos na lang meron kasi dito. So wala na yun, patapos na rin po kayo mga ka-farmers yung ampalaya ko dahil inaabot na nga po yun ng tubig. Siguro sa next Martes may mapipitas pa ako siguro doon, pakunti-kunti na lang talaga. So ito po yung kabuuan mga farmers yung napitas ko sa mahigit 700 plus kapuno. Ito po yung pang 7 harvest. Ngayon July 4. So pitong harvest, so nasa 170 kilos. Yung class A niya 120. So ito naman yung sitaw ko, konti na lang talaga na rin mga farmers dahil inabot na rin po yun ng tubig. So okay na rin yun dahil marami na rin akong nakuha doon, bawing-bawi na rin. So dito na lang sa talong. So inabot na rin po kasi ako sa 7 harvest. Ibig sabihin bawi na rin po ako sa gastos. So yung iba dyan ano na lang yan, talagang syempre ituloy pa rin naman yung pag-aalaga natin dyan mga ka-farmers, no. Ibig ko lang sabihin sa pang 7 pitas, so bawi na tayo simula sa una yung naging puhunan natin, pero tuloy-tuloy rin naman yung abono natin dito, spray. So yan na lang, ibig sabihin patuloy rin yung income natin dyan kapag patuloy yung alaga natin. So yun lang po mga ka-farmers, at maya-maya ipapahakot ko na po ito. So hindi pa dumating yung tagahakot ko. So ayan hanggang dito na lang po muna.